Bukod sa katanungan kung sino ang nagpapasya, kung saan dapat gastahin ang confidential funds, formal turnover ng liquidation report sa mga opisina ni VP Sara ang bala ng depensa. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live mula sa Senado. Dexter. Pinky, palaban. At nakapokus itong si Attorney Christine Ferrer ng Council ng Depensa sa kabila ng mga distraction at mistulang panliliit sa kanya ni Private Counsel for the Panel of Prosecutors Attorney Lorna Capunan sa kasagsagan ng isinasagawang cross-examination sa testigong si Sailin Del Campo. Hindi nagpadala sa mga umano'y distraction ng prosekusyon si defense lawyer Christine Ferrer sa pagsasagawa niya ng cross-examination. Ang target, gibain ang kredibilidad ng testigo ng prosekusyon. Kaya sinimula ni Ferrer ang cross-examination kung nagkaroon nga ba ng formal na turnover ng liquidation reports ng OVP at DepEd kay Sailin Del Campo matapos mailipat noong February 2024 sa COA Pasay itong si Roderick Wamil na siyang nagsimula ng pagsasagawa ng audit sa paggasta ng confidential funds ng OVP. Kailan ho yan ni-route sa inyo? Yung response, yung AOM, mga estimate lang po. Iba-iba po kasi, di ba ang una is yung March 13, 2024 na response nila sa NS. Naibigay po sa akin to March 14. Yung sa iba po, hindi ko na matandaan yung exact dates, pero malapit po dun sa after masubmit yung response. Alright. Isinunod naman ang paghimay sa Protective Intelligence Operations Report na isinumiti ng OVP noong Abril ng 2024 para sa mga activities ng first and second quarter ng 2023 na ginastusan ng confidential funds. Sa nasabing report ng OVP, umabot ng 127 areas ang covered ng confidential works sa first quarter, habang 111 areas naman para sa second quarter. Pina-identify ng depensa kay Del Campo kung pasok ba sa confidential works batay sa Joint Memorandum Circular ang mga nakalistang aktibidad na isinagawa. Profiling of participants who will be attending the event provided by organizers. Part 2 ba yan ng normal na function ng OVP? Or papasok po siya sa intelligence work? Sa intelligence work po. Okay, salamat po. Deployment of intel operatives and informants along routes, primary and alternate, from the landing zone to the venue. Is that an OVP admin work or intelligence related ho yan? Kasama po yan sa intelligence-related activities. Okay, salamat po. Una nang nilinaw ni Del Campo sa direct examination na hindi ang mismong mga Christmas party, tree planting at iba pang mga aktibidad ang pinagkagastusan ng confidential fund, kundi para sa intel gathering at purchase of information para maging ligtas at mapayapa ang mga aktibidad ng Vice Presidente. Kinumpirma rin ni Del Campo na hindi naman na-question ang mga pangalan na nakalagay sa mga acknowledgement receipts, maging ang issue ng pag-disburse ng confidential funds sa iba't ibang lugar sa loob ng isang araw ay hindi anya issue sa isinagawang audit. Wala kayong binanggit tungkol sa mga pangalang nakakatuwa o nakakatawa sa dalawang notice of disallowance, Sailin? Wala, di ba? Wala po. Wala rin sa anumang AOM binanggit yun, di ba? Wala din po. Kahit yung mga lugar kung saan binayaran, wala kayong binanggit sa AOM o sa notice of disallowance man? Opo, wala po. Una na kasing na-highlight kahapon sa direct examination ni Capunan ang pag-disburse ng confidential funds sa isang araw at naisagawa ito sa iba't ibang lugar sa bansa, kaya tinawag niyang Superman ang disbursement officer ng OVP. Pinky, kanina sa press con ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense panel, sinabi niya na nagawa ni Attorney Ferrer yung kanyang misyon kanina sa isinagawang cross-examination at sa recross. Pero nakadepende pa rin niya ito sa appreciation ng mga senator judges. Kaya sa pagtatanong kanina, Pinky, ng mga senator judges dito kay Sailin Del Campo, inungkat ni Senator Risa Hontiveros yung kasapatan ng mga dokumento na katanggap-tanggap sa COA para probahan yung pinagkagastusan ng confidential o intelligence work. Lumabas din na irregular ang pagbayad ng reward dahil hindi compliant yung OVP sa mga requirement na nakasaad sa COA Joint Circular. Naungkat din ang issue na pinag-aaralan ng COA yung posibilidad ng pagsasagawa ng fraud audit
Kasunod nga ng mga lumabas na kakaibang mga pangalan na tumanggap ng confidential funds ng OBP at DepEd noong 2022 at 2023. At bago matapos, Pinky, ang Day 15 ng impeachment trial, pinuna ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison ang social media post ni Attorney Verhil Ligutan ng prosekusyon kaugnay ng naging sagutan ni na Attorney Kapunan ng prosekusyon at ni Attorney Ferrer ng depensa. Sabi ni Impeachment Presiding Officer Chis Escudero, bibigyan niya ng pagkakataon itong si Attorney Ligutan sa Lunes para ibihayag sa korte yung kanyang panig at magkakaroon din ng ruling ang impeachment court sa mga napuna sa monitoring na isinasagawa ng Impeachment Clerk of Court na may mga counsel na lumalabag sa sub-judice rule ng korte dahil tinatalakay nila ang merito ng kaso sa mga panayam ng media sa kanila. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.